Gumagawa na ng hakbang ang Justice Department laban sa mga online extremist groups. Yan ay matapos maungkat sa pagdinig ng Senado kahapon na posibleng naimpluwensyahan ng naturang mga grupo ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban. At live mula sa Maynila, may Express report si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, paano daw yan tutugunan ng DOJ? Ruth, ipinanawagan ng Department of Justice sa mga senador at mga kongresista na bumuo ng batas upang pigilan ang nakaambang paglaganap ng tinatawag nga ng nihilistic o violent extremism sa ating bansa. Ayon yan mismo kay Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Kasunod yan ng malagim na shooting incident na nangyari sa Tacloban City kung saan 3 estudyante at ang nasawi. Gayun din na mga umano'y napigilang planong shooting incident sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang NVE route ay isang ideolohiyang naghihikayat at nag-glorify na makilahok ang kabataan sa mga seryosong gawain ng karahasan. Isa ito sa mga tinitignang nagtulak sa mga namaril na estudyante sa Tacloban para gawin ang krimena. Kaya aniti, suportado ng DOJ ang Kongreso at Senado para makabuo ng batas para direktang labanan ang NVE. Sa ngayon ay gagamitin muna Ruth ng DOJ ang counterterrorism mechanism para sugpuin ito. Maging ang paggamit ng mga umiiral na batas gaya ng Cybercrime Act, Republic Act No. 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Sexual Abuse or Exploitation Materials Act at ng mga regular crimes and penal laws na nakadepende sa anumang insidente. Narito ang kanyang pahayag. Wala pa talagang sapat na legal framework upang talakayin ang NVE. At ngunit, subalit habang wala to, hindi naman ibig sabihin na wala tayong magagawa. May magagawa tayo at gagamitin natin yung mga nandyan na batas para parusahan yung mga tao sa likod nitong mga NVE na to. At napag-usapan kahapon, yung mga batas na tinitingnan natin, nandyan yung Cybercrime Act, nandyan yung RA 11930, or an Anti-Osaic and Sisaim Law, at syempre nandyan yung mga regular crimes sa Penal Code. Arles, tanong ko na lang kung meron ba diyang binanggit na update patungkol naman, yes, Ruth. yung update dito dun sa 2 menor de edad na namaril dyan sa Tacloban. Ruth, ayon sa Department of Justice ay isinailalim na sa preliminary investigation ng 15 anyos na suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Para yan sa reklamong murder at attempted murder na isinampa laban sa kanya. Aalamin kung may sapat na ebidensya para kasuhan ang suspect habang nananatili ang 15 anyos na gunman sa isang rehab center sa Eastern Visayas. Patungkol naman sa 14 anyos na suspect, Ruth, hawak na siya ngayon ng DSWD. Nasa rehab center siya ng ahensya at sumasailalim sa Intervention and Rehabilitation Program. Wala siyang kinakaharap na kaso alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ruth. Yan po ang Express report ni Arles de los Santos live mula sa Maynila. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.